lahat sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras pa 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programa ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Abay, Friday na po, no? May kabilisan ng panahon, pero tayo ay mag-excited na kasi weekend na naman, kaya lang po, no? Abay, pero meron palang rollback, kaya good news pa din. Namumuro po hanggang pisong rollback sa susunod na linggo. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible maglaro sa 50 hanggang 75 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang piso hanggang 150 naman sa kada litro ng diesel at 90 hanggang piso sa kada litro ng kerosene. This is a very good news. Usapang Legal. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, ano, dahil tatalakayin po natin yung baka kasi may mga nangangamba sa inyo na may kaso kayo, ano, kagaya na lamang ng mga nakautang sa OLA, online lending app, o kaya naman ay merong nakaaway, nakasagutan, sabi hindi kita papatayin pero ikaw kakasuhan ko, magkita tayo sa korte. Usapang Legal. Wala naman kayo natatanggap. O kaya naman ay nakalipat na kayo ng lugar, hindi nyo alam. Ano na nga ba? Forever kayo ay nangangamba na, ako nga ba ay may kaso? Baka naman ako ay damputin na lang ng pulis. Baka naman maya-maya bigla na lang may dumating sa akin na nagsisilbi ng warrant of arrest. Paano na nga ba? Ano nang ang kalalagayan ko? Usapang Legal. Yan po ang tatalakay natin para malaman kung paano nga ba malalaman kung may kaso ka sa korte o kaya naman ay sa prosecutor's office, no? Madali pong malaman, or mas madali pong malaman kung ang kinahaharap ninyo ay kung ang kinahaharap ninyo ay kriminal na kaso. Bakit kanyo? Aba, mas madali pong magtanong ng mga impormasyon. Usapang Legal. Bakit? Kasi mas limitado po yung tinatawag na venue. Ano ba yung venue? No? Ano ba yung venue na tinatawag? Kung yung po lugar kung saan maaaring isampang kaso, no? Kapag ka po sa mga kasong kriminal. Usapang Legal. At para naman po sa kapanakatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na merong mga banta ng ganito, no? Hindi banta sa kanilang buhay, kundi banta sa kanilang kalayaan, dahil nga po sa may nagbabanta sa kanila na ipakukulong sila. Abay, narito po ang tip kung paano ninyo malaman, no? Kasi mahirap naman na pupunta kayo ng matutulog kayo sa gabi, mahihiga kayo, iniisip nyo forever, ano kaya, may kaso na ba ako? No? Paano nga ba? Ano bang mangyayari bukas? No? Baka mamaya, paglabas mo ng bahay, bubulaga sa'yo, aba, mayroong nagsisilbi ng warrant of arrest, ikaw poposasa na. Usapang Legal. Yan po ang tinatalakay or tatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayo magpadala ng inyong questions sa DZRH TV 4K livestream sa YouTube bilang comment, o kaya naman ay sa DZRH Dos Compañeros Facebook page, DZRH News Television Facebook page, at DZRH News Facebook page. Bilang comment po ito sa ating live feed tonight. Ayan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Magandang gabi po na sa iyo, Elmer DC. Sabi, thank you very much. Maraming salamat po sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Elmer DC, CJ Asalo, Ray Mendoza, at magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Violeta Montecalvo Sembrano, Ma'am Irene Almodovar, at maraming iba pa. Yung iba hindi pa nagre-reflect yung mga comment nyo. Pero babasahin ko po as soon as mabasa ko ito dito sa ating feed tonight. Magandang gabi sa inyo. At sana po
i-share po ninyo itong ating live tonight para po magkaroon ng chance, other than chance ang manalo, mas marami pa po ang ma-reach ng ating talakayan para na din sa kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na nangangamba na baka sila ay may kaso at posasa na lang paglabas nila ng bahay. Usapang Legal! Alam niyo po, binanggit ko earlier na mas madali na hanapin kung mas madali ang pagtukoy kung meron tayong kinahaharap na kaso kung ito ay kasong kriminal. Bakit kanyo? Kasi meron pong tinatawag na venue and jurisdiction pagdating sa mga kaso. Yung jurisdiction is yung sino ay yung may kapangyarihan o may power or authority na dinggin ang kaso ninyo. Pero pag pinag-usapan po yung venue, ibig pong sabihin yung physical na location kung saan isinasampa ang kaso. No? Kasi ang sinasabi po sa ating batas, kapag ang kasong kriminal ay dapat isinasampa kung saan po nangyari ang krimen. Generally, yan. Usapang Legal! Or binanggit ko generally kasi may pagkakataon kung saan alinman sa mga elemento ng krimen ay nakomit in some cases. Usapang Legal! So ngayon, attorney, hindi ko naman alam, basta nang binantaan na lang ako, no? Ang iisipin mo ngayon, saan ba posibleng nangyari, yung krimen, Ito ba ay sa Paranaque, sa Parañaque? So, ibig sabihin, kung nangyari ang krimen, doon ka ng Boso, halimbawa doon ka ng Boso sa Parañaque, definitely, sa Parañaque, isasampa ang kaso. So, limitado na kung saan ka lang magtitingin. O yun, di ba? Kung halimbawa doon ka ng snatch sa Quezon City, at doon ka nakakasuhan, doon nangyari ang pangi-snatch, doon ka kakasuhan sa Quezon City. Kung halimbawa man, nakabundol ka, doon, naka-hit and run ka, nakabundol ka, dito ka ng bundol sa Makati, sa Makati ka po kakasuhan. Usapang Legal! Ayan. So, at least limitado na, kasi sa mga civil cases, ang sinasabi po ng batas, kung saan nakatira ang nagsasampa ng kaso o kaya naman kung saan nakatira ang kinakasuhan, doon maaaring isampa. Paano kung hindi mo alam kung taga saan siya, di ba? Usapang Legal! Saka syempre, pag ako magsasampa ng kaso laban sa isang tao, kasong sibil, doon sa lugar ko, para mas pabor sa akin ang distansya. Alam nga namang itong taga Sultan Kudarat ang kakasuhan ko, alangan namang doon ako magsampa ng kaso sa Sultan Kudarat kung taga rito ako sa Pasay. Diba dito, pabor sa akin yun. Bakit? Syempre, para hindi na ako gagastos ng pamasahe. Para yung abogado ko, taga rito lang, mas madali para sa akin. Hindi po ba? Usapang Legal! Again, kung saan po nangyari ang krimen, doon po isinasampa ang kaso. O ibig sabihin doon sa prosecutor's office o kaya later on sa korte, yung nakasasakop doon sa lugar na yun, doon po isinasampa ang kaso. Ayan. Usapang Legal! So ano nga po ba ang pwede nyo gawin para malaman nyo ito? So yan po ang tatalakay natin tonight sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi muna sa iyo. Si Eli Abanto. Magandang gabi din po sa iyo. Mami Belen Rivera, magandang gabi po sa inyo. At sa iba pa pong mga nanonood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo, especially sa iyo, Gael Enriquez at mga taga-NBI, Attorney Chester Salon, magandang gabi sa iyo. At syempre Alex Madrona, Marvin Soleta, magandang gabi sa iyo. Usapang Legal! Meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo question tonight. Ang tanong, saang lugar isinasampa ang kasong kriminal? Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Usapang Legal! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal!
Nagbabalik pa ang usapang legal. Kasama pa rin nagsasalang panyero ng bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung paano ninyo malalaman kung kayo ay may kaso. Ayan. Unang-una po, kapag ka po nagsususpecha kayo na may kaso kayo, may nagbanta sa inyo, nakakasuhan kayo, kasong kriminal, kung saan kayo gumawa ng kalokohan o kung saan kayo pinagbintangan, doon po kayo mag-check. So, pwede po kayong pumunta doon sa prosecutor's office, kasi lahat naman po ng kaso, maliban na lamang kung, lahat po ng kasong kriminal ay dumadaan po sa prosecutor's office. Usapang Legal! So, kung saan po kayo napatrobol, doon po kayo pupunta kasi kung saan nangyari yung krimen ay doon po kayo irereklamo or sasampahan ng reklamo. Pupunta kayo sa prosecutor's office, wag po agad sa korte, Kasi sa prosecutor's office po isinasampa yun. Kung dito kayo sa Quezon City, syempre, kahit saan lugar, Usually, hanapin niyo yung City Hall, Municipal Hall, or Hall of Justice. Nandun lang yun sa area na yun. Hindi po yung lalayo dyan. Usapang Legal! Kung nasa Manila po kayo, punta po kayo sa second floor. Yun lang mga alam ko, yung mga napuntahan ko. Sa Manila po kayo, punta po kayo sa second floor. Yung sa Taguig, dito po sa may, anong tawag ba doon? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta, alam ko malapit lang sa bahay ko. Tapos may makikita po kayo yung kampo doon. Malapit po doon, sa katapat doon, kabilang side. Tapos punta po, dire-diretso lang kayo, pasok kayo. May makikita kayong DPWH doon, pero hindi doon. Sa malapit doon. Sa likod po ng court, nandun po yung prosecutor's office ng Taguig. Kung halimbawa naman po sa Imus, halimbawa Provincial Prosecutor's Office, andyan po yan sa Imus, malapit doon sa isang state university. Yung Mandaluyong nasa Hall of Justice, nasa third floor. Yung pong sa Parañaque, parang sixth floor ng Parañaque. Sa Pasig, nasa 7th floor. So, booking na ba kung saan ako madalas nag-a-appear. Sa Las Piñas, nasa Hall of Justice pa din, nasa 3rd floor. At kung nasa Caloocan po kayo, pero hindi ko na masyadong matandaan kung saan doon. Pero kasi may hinandle akong kaso dyan. Ito sa rape case. About more than 10 years ago. Pero nasa judicial complex po ito doon. Usapang So Legal! basta ang punto po dyan, hanapin mo po kung nasaan yung korte o nasaan yung city hall or municipal hall, ipagtanong nyo na lang po doon po ninyo makikita ang prosecutor's office. Pwede po kayong lumapit doon sa counter, Sabihin niyo po, pwede po bang malaman kung meron akong kaso or mas maganda kung ibang tao, merong kaso yung ganito, si ABC, tatanungin ka doon, paano mo siya, pinsan ko po, or kapatid ko po, or whatever, or asawa ko po. Meron pong form doon, ibibigay sa inyo. If i-fill out po ninyo, yung form na yun, at ilalagay po ninyo, yung tao na gusto nyong malaman kung merong kaso. Say for example, Rina Seco, so ilalagay po ninyo doon, Pagkatapos kung alam po ninyo yung detalye, ilalagay po ninyo yung detalye kung sino nagreklamo. Pero kung wala po kayong alam kung sino ang nagreklamo, yung pong pangalan noong tinitingnan ninyo kung may kaso, yun po ay sapat na. Tapos mag-aantay na lang po kayo. Kasi i-check po nila yung sa record. Usapang Legal! Kung meron po ay syempre lalabas doon. Lalabas din po doon or sasabihin din po sa inyo. By the way, parehong oras lang, hindi nyo kailangan magpabalik-balik, Mag-antay lang po kayo saglit habang bini-verify, So, hindi po kayo mahihirapan na mag-antay, Hindi kayo maiinip. Basta po hindi sila busy, So, kung halimbawa po meron kayong kaso, so sasabihin din po doon kung ano yung ang tawag doon, NPS or Investigation Docket Number, INV po lumalabas o kaya INPS, NPS, National Prosecuting Service, number, o kaya docket number. So, sasabihin din po kung kaninong prosecutor naka-assign kasi baka na-raffle na, so naka-assign na kung kaninong prosecutor. O kaya naman po, kung halimbawa po ito ay naisampa na sa korte ang kaso, lalagay po doon kung ano yung docket number, sasabihin po sa inyo kung
kung naisampa na ito. At pwede po kayong, kung halimbawa po, sinabi dun sa prosecutor's office, ay naku, naisampa na ito sa korte. No? Pumunta po kayo sa korte at saka po ninyo malalaman, no, kung saan po nag-fall yung kaso. Kasi niraraffle din po ito kung kaninong judge mapupunta. Usapang Legal! Ayan. So, ganun lang po yun. Wala po kayong babayaran. Libre po yung form. If i-fill out nyo po yung if i-fill out nyo po yung form at bibigyan po kayo ng feedback as soon as available po yung data. Pag wala po naman kayong kaso, di wala. Wala pong lalabas doon. Usapang Legal! Again, ito po ay sa criminal cases lamang ang binabanggit ko. Ano? So, ibig pong sabihin, kapag ka-civil, ay kayo naman po ay tatanggap ng patawag sa korte. No? Ang tawag po dito ay summons. Kung kayo ay tawag doon, kayo ay may civil case, no? Kayo ang sinampahan ng kaso. Say for example, yung mga tawag doon, collection ng sum of money, o kaya naman po, kasi civil case po ito, o kaya naman po ay sa small claims, o kaya ay ejectment, o annulment, o kung ano man, no? Makakatanggap po kayo ng summons. Ibig pong sabihin, kayo ay pasasagutin. Usapang Legal! Ngayon, kapag ka po halimbawa kayo ay may kasong kriminal, tatanggap po kayo ng subpoena. No? Binanggitan natin ito dati before pa kung anong ibig sabihin ng subpoena. Ibig mo sabihin, pasasagot. Kasi normally, yung summons, ini-inform po kayo na meron kayong kinahaharap or partido kayo sa isang kaso. Sa subpoena, not necessarily pwede kayong testigo. Pero, yung pinadadala po ng prosecutor, sinasubpoena kayo, pinapupunta kayo sa prosecutor's office. Pagkatapos, pwede pong ang instruction is pumunta kayo sa ganitong petsa, pagkatapos mag-submit ka ng iyong counter affidavit. No? Yun po ang sasabihin ng prosecutor. May pagkakataon naman, papupuntahin ka lang at saka doon ibibigay sa'yo yung kopya ng complaint at para bibigyan kayo ng ilang araw, 5 araw or 7 araw para sagutin or mag-submit kayo ng counter affidavit. Usapang Legal! Depende po ito sa prosecutor. Although recently po, sa experience ko, ipapadala na yung kopya ng complaint, no? At sasabihin, mag-submit kayo sa ganitong araw ng counter affidavit ninyo. Kung hindi kayo magsasubmit, magre-resolve ang prosecutor. Anong ibig sabihin ng magre-resolve? Magdidesisyon ang prosecutor kung meron bang probable cause para isampa ang kaso sa korte. Kaya wag pong dinidedma ito. Usapang Legal! Ngayon, meron pong mga pagkakataon kagaya ng isang texter natin, ang sinasabi niya, attorney, ayan, ako po ay may kaso, ayan, tingnan niyo po ito, no? Ito po ay pinadala ng isa nating texter, sabi niya, ay may complaint na daw, binura ko na lang po, para hindi naman po nahihiya yung taong pinadalhan nito. Pero, yan po yung text message, ganyan ba magpadala? Ganyan po ba magpadala yung prosecutor's office o yung korte? The answer is no. Wag po kayong maniniwala sa ganitong text messages. Yan po ay nananakot lamang at hindi po ninyo dapat na ikabahala, no? Yan po mga ganyan. Lalo na kung kayo po ay nangutang sa kapitbahay, wala naman kayong inisyo na cheque, wala naman kayong inisyo na mortgage na hindi totoo, no? Kung simpleng nakautang lamang po kayo, kagaya ng sa OLA, online lending app, wag po kayong maniwala dyan. Hindi po yan totoo, hindi po ninyo dapat na ikabahala ito. Yan po ay nanghaharas lamang. In fact, pwede po ninyo silang ireklamo doon sa, pwede po ninyong ireklamo doon sa Cybercrime Division ng NBI o ng PNP. Pwede din po ninyong ireklamo para ma-block yung number na yan or ma-disable or deactivate yung number na yan. Thank you very much, RHTV. Usapang Legal! Ayan. So, I hope po na kahit pa paano makatulong sa inyo itong talakayan natin. Thank you very much, RHTV. Yan po. Ang daming mga kababayan natin na nakakatanggap ng ganyan, no? By the way, Dante Ebardalosa, yung Supreme Court, Court of Last Resort. Ibig pong sabihin, sa maraming pagkakataon ay makakarating lang kayo sa Korte Suprema
kapag ka, no, wala na kayong ibang available na remedyo, dumaan muna kayo sa mababang korte, depende po kung sino ang may jurisdiction. Merry Christmas din po sa inyo. Okay, Yu Aquino sa Chicago, USA, thank you very much. Odette Oxales, Marvin Soleta, at maraming iba pang nanunood sa atin tonight. Usapang Legal! Ayun. So, nasa na ba tayo? So, discussion natin yun kapag ka po may kaso. Okay. Si Maribel, may question sa attorney. Tanong ko lang po, wag muna si Maribel kasi parang masyado pang maaga for Maribel. Ito, question muna. Attorney, salamat po sa information. Halimbawa, yung respondent or accused ang magtatanong kung may kaso o wala. Hindi ba yun nun matitrigger ang kaso o ma-activate dahil lang sa nagtanong? Usapang Legal! Hindi naman po. Hindi po siya ma-activate kung kahit pa nagtanong kayo. Wala pong problema. Okay. Kasi may pagkakataon po ang isang kaso ay na-archive, no? Anong ibig pong sabihin? Pero ito naman po kasi na-archive kung ito po ay nakarating na sa korte. Ibig pong sabihin na-issuehan ng warrant of arrest at within 6 months from yung na-deliver yung warrant of arrest ay hindi po siya nahuli, ibig pong sabihin maari pong ma-archive yung kaso. Pero kapag ka po na-archive, later on, pwede po siyang mabuhay. Usapang Legal! Okay. So, may question dito. Attorney, kapag ka may kaso ka ba bago ma-release ang warrant, meron bang subpoena o kahit walang subpoena, pwede lang bang may warrant of arrest? May subpoena po yun, syempre. Kaya lang may pagkakataon yun pong nagsasampa ng kaso, tuso. Alam nyo bakit? Kasi iniiba yung address, no? Mali yung address na ibinibigay para tiyak na hindi ka makasagot, hindi ka informed, para yung prosecutor, malamang sa malamang, magre-resolve yan against you. Kung ikaw ang nire-reklamo, magre-resolve yan against you. Sasabihin, hindi sumasagot. And therefore, no? Kasuhan na lang natin sa korte, no? But of course, ngayon po meron na tinatawag na yung tinitingnan ng korte, ng prosecutor kung meron bang reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, may tsansa ba ito kapag nakarating sa korte, no? May tsansa man lang ba ito, no? Malaki ba ang tsansa na mapatunayan ito sa korte para kung hindi, i-dismiss po yung kaso. Usapang Legal! Ayan. Pero yung iba po kasi talagang minamali yung address, no? Para maligaw, para hindi makatanggap ng subpoena, para hindi makasagot, no? Para po kung sakasakali, mag-resolve yung prosecutor, dahil criminal case po ito, lalo na kung medyo may kabigatan, no? If-file yung information in court, ang kasunod na po nito, no, warrant of arrest, pagkatapos i-schedule po ito for arraignment, di ba? So, ganyan. So, ano ang mangyayari? Ano naman ang recourse mo kung halimbawa purposely niligaw yung address. Halimbawa ay kinasuhan si Miss Karen O. Yung. Si Miss Karen O. Yung ang address for example is MBC Building, V. Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Sa halip na dito sa MBC Building, doon pinadala sa number 29 XYZ Street. No, XYZ Street, Caloocan City, as in purposely, no, dinaya, no, pinalabas na kung anong address para lang hindi makasagot yung kinakasuhan para later on, no, sige, maka-experience man lang na mapusasan, maka-experience man lang na makatulog doon sa presinto or doon sa jail. Usapang Legal! Ano nga ba sa Tagalog yung jail? Sa Klolo nga, ano nga ba sa Tagalog yung jail? Kulungan. Ayan. Maka-experience man lang na maghimas ng rehas. Na? Ano ba yung pwede ninyong namang gawin? May mga pagkakataon po, although generally pinuprohibit po yung motion for reinvestigation, no? Pero kapag ka po ganito, maari po kasing mag-move, no? Mag-coordinate po kayo sa inyong abogado. Attorney, pwede po ba yung dito, reinvestigation, no? Para po, kasi hindi po ako nakaparticipate dito kasi hindi po ako informed. I was not informed, no? Hindi po ako nabigyan ng pagkakataon na makasagot dito, no? So, dapat din po kayo ay
alerto. Usapang Legal! Napakahalaga po yung pagiging alert ninyo. Hindi porke wala naman akong kasalanan, hayaan na lang natin yan, wag na lang nating pansinin. Aba, marami pong pagkakataon, no? Na may mga taong nagmamanipulate. So, importante nang nagpa-participate tayo kapag meron po tayong kaso. Wag po nating ipagwawalang bahala, ha? Dahil sa halip na ma-resolve ninyo o mapadismiss ninyo dun sa prosecutor's office pa lang, nakarating po kayo sa korte. Bago nagkanda leche-leche na yung depensa ninyo, di ba? So, napakahalaga po ang inyong participation. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Si Pearl, attorney, dito ako sa inyo nakakuha ng idea dati. May nagbanta po kasi sa friend ko, kakasuhan daw po siya. Sabi nyo, i-check sa NBI. Takot siya, pero nalaman din namin pag-apply ng clearance. Wala naman po. I remember this, Pearl, no? Thank you very much. No? Natatandaan ko to, this happened a few years back, pero nag-message siya sa atin. In fact, yung nangyari po doon ay nakapag-retire po siya. Ayan. At na-enjoy po niya yung kanyang retirement pay. Thank you very much, Miss Pearl. Attorney, ilang beses po pwede ipa-check sa prosecutor's office. May banta kasi ng banta sa kakasuhan siya. Okay. Regularly, pwede po kayo. Pero wag lang po kayo masyadong makulit. Wala naman pong number of the times na pwede kayong wala pong limit. Basta wag po kayong makulit para hindi naman mainis sa inyo. Usapang Legal! Okay, may ilan, may bayad po ba na hinihingi sa inyo sa prosecutor's office? Bala ko kasi i-verify kung may kaso na ako. May nagbanta rin po sa akin ang lending. Kung ang nagbanta po sa inyo ay lending, anong ibig sabihin nito? Chances are baka naman po ito ay collection ng sum of money. Kung ito po ay lagpas 1 milyon o kung wala pang 1 milyon, ito po ay pwede pong pumasok doon sa small claims, pero hindi po sa prosecutor's office ito. No? Kaya lang, kung ganito po, civil case po ito, either doon po sa lugar niya, no? O kaya kung saan siya nakatira o kung saan po kayo nakatira, doon po maaring isampa yung kaso. Usapang Legal! Ma'am, ano po kailangan sa pagpapa-verify kung sakaling ibang taong magtatanong, kailangan po ba ng ID para dun sa tao na gustong ipa-verify? O susulat lang po yung pangalan? Susulat lang po yung pangalan, but it will help po kung sakasakali meron po kayong SPA or authorization letter para po mas kasi minsan tinatanong, 'di ba? Yung meron po kasi tayong Data Privacy Act, no? So kailangan po ng mga proper documentation kapag ganito. Usapang Legal! Magtatanong lang po kasi dati po ako nagkaroon ng kaso pero hindi ko po alam if na-file sa korte. Nakakatakot po kasi kung kukuha ng NBI clearance, paano po kaya yun? Okay, ang tanong, no, para di malinaw sa ating mga kababayan, kapag ka ba ikaw ay may kaso, meron kang hit o meron kang pending case, no? Nag-apply ka ng NBI clearance, no? Kapag nakalagay doon pending, aarestuhin ka ba ng NBI? Yan po at iba pa ang tatalakayin natin sa atin pong pagbabalik. But again, meron po tayong DZRH Malakas promo question. Ang tanong, saang lugar isinasampa ang kasong kriminal? Ipadala po bilang private message sa akin. DZRH Dos Compañeras Facebook page bilang private message po, ha. Together with your name, your GCash number at kung nasaan po kayo at pipili ako ng isang mananalo tonight. Magandang gabi sa iyo, J. Season Fernandez. Ay, na-miss kita, J. Season Fernandez. Bakit parang ngayon ka lang nakabalik ulit? Ray Borilla Sr. Magandang gabi sa iyo. Gindan Victorino Getandoran sa Camarin, Caloocan City. Gindan Willie Maalio. Maraming salamat po. If a person knows fully well, to the best of his knowledge, that he has not committed any crime, can he refuse to accept the summons from the prosecutor's office? Actually, no, tanggapin mo man o hindi, no, ay iiral po yung kaso. So maganda po, no, Ginoong Willie Maalio, na tanggapin po ninyo para at least malaman po ninyo kung ano ang nangyayari o ano man, kung ito po ay manufactured, at least
mabigyan po kayo, mag-guide po kayo at alam po ninyo kung anong gagawin ninyo. Kung hindi po talaga ninyo ginawa ang krimen, ay maganda rin po na pagtuunan ninyo ng pansin dahil syempre ayaw natin na lumala at maisampa ang kaso sa korte, in which case mas mahirap po kayo. Mahihirapan kayo. Ria Soto, magandang gabi sa iyo at maraming iba pa na nanonood sa atin at mga taga General Santos City, magandang gabi po sa inyo. Babasahin ko rin yung mga nanonood sa atin sa DZRH News. Si Datu Mula Mastura sa Maguindanao. Datu Mala Mastura Ido, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, Salamo alako sa mga attorney. Okay, magandang gabi po sa inyo. Nakikinig daw sila sa atin sa magandang topic tonight. Allah bless you all. Maraming salamat po. Okay, si Michael Manalo, Felix De Castro, at Anthony Abrenica. Magandang gabi sa iyo. Nanonood din po sa atin tonight, Kuya Mario Manuba, at syempre, Dante Bardalosa. Thank you so much. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sasagutin ko na agad yung question ni Agustin Villarta. Attorney, pwede po bang magsampa ng kaso sa prosecutor's office nang walang kasamang abogado? Definitely yes, no? Basta nakalagay na po doon, meron na po kayong complaint affidavit. By the way, pagka po kayo ay magsasampa ng reklamo o magsasampa ng kaso sa prosecutor's office, yung complaint affidavit po, normally, no, yung mga prosecutors, doon po yan pinipirmahan in their presence. Although may pagkakataon po, sasabihin na nung secretary ng prosecutor na pirmahan nyo na para pagdating sa loob kay fiscal, tatatakan na lang, no? Ipanunumpaan mo na lang. Hindi po ninyo ito panonotaryo sa labas, no? Unlike doon sa mga civil cases na isasampa natin na inunotaryo na bago pa maisampa. Sa criminal cases po, yung complaint affidavit, doon sinusumpaan sa prosecutor's office. Hindi po ipapanotaryo sa labas. Na? Pagpunta po ninyo doon, dala ninyo, unsigned pa, hindi pa kayo nakakapirma, dala rin po ninyo yung mga testigo ninyo na merong na-execute na affidavit. O, tinatawag na affidavit of witness. Doon pipirma, doon panunumpaan, doon ninunotaryo sa prosecutor's office, hindi po sa labas. Usapang Legal! Anyway, magbabalik pa ang programang Usapang Legal. Lorena Castaneto, magandang gabi sa iyo. At magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala again. Our DZRH Malakas promo question, saang lugar dapat isampa ang kasong kriminal? Private message po sa DZRH Dos Compañeras at pipili ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik po ako. Ilan po muna mga paalala. Usapang Legal! Tinatalakay po natin kung paano malalaman kung ikaw ay may kinaharap na kaso. No? Importante. Lahat, by the way, no, yun pong prosecutor's office, dinadaanan po yan ng mga kriminal na kaso. No? Uulitin ko, dinadaanan lang po yan ng mga kriminal na kaso. No? Kapag ka po nasabi o yun po yung tinatawag na preliminary investigation. Doon po iniimbestigahan, doon nagsasagutan complaint affidavit, tapos counter affidavit, tapos reply affidavit. Yung reply affidavit po, yun yung sagot noong naghahabla, no? Nagrereklamo doon sa counter affidavit. Pagkatapos ang sasagot, yung inireklamo, ang tawag naman doon ay rejoinder. Bali, may mga pagkakataon na complaint affidavit hanggang counter affidavit lang, pagkatapos submitted na for resolution. Ibig sabihin, bahala na sa fiscal kung isasampa niya o hindi. In which case, no, after that, ino-notify ka naman, no, kung isasampa ang kaso sa korte o hindi, no. But then again, no, inuulit ko, dumadaan po sa prosecutor's office yung mga kriminal na kaso. Usapang Legal! Now, no, hindi po diretso sa korte, no? Kasi ang daming sumasagot dito sa korte isinasampa. Kung ikaw ay nagrereklamo ng kasong kriminal, hindi ka doon magsasampa sa korte kaagad, no? Ang prosecutor ang magsasampa ng kaso sa korte, hindi ikaw, no? Magfa-file siya ng information in court batay doon sa kanyang napag-alaman after ng preliminary investigation. Usapang Legal! Kung sa ating question, kung saan lugar isinasampa yung
yung kasong kriminal doon po sa lugar kung saan nangyari ang krimen, no? Yung prosecutor's office na nakasasakop doon, no? Hindi po ron sa korte agad, hindi po diretso. Yun po ay nangyayari, no, sa mga civil cases lamang. Usapang Legal! Now, the question before we pause for commercial, kung ito ba ay diretso na, kapag ka ikaw ba ay, ano nga ba yung question natin? Kapag ka ikaw ba ay may kaso, kapag ka ikaw ba ay may pending case, tapos nag-apply ka ng NBI clearance, nag-appear doon, meron kang hit o meron kang pending case lumalabas doon, ikaw ba ay maaaresto? Kagaya nung itinatanong sa atin nitong si, nasaan na ba yun? Hinahanap ko, pasensya na kayo. Kasi nagkaroon daw siya dati ng kaso, hindi niya alam kung na-file sa korte, natatakot, baka nakumuha siya ng NBI clearance. Tapos ito may question din tungkol sa maaaresto daw ba siya kapag lumabas na may pending case siya sa pending case siya. Usapang Legal! Hindi po automatic na kapag po kayo ay may pending case ay aarestuhin kayo ng NBI. Aarestuhin lang kayo kung meron po kayong warrant of arrest. Pero kung wala po kayong warrant of arrest, kahit pa may pending case kayo, no, hindi naman kayo aarestuhin. Say for example, bakit naman kayo aarestuhin kung kayo ay out on bail o nakabiyansa kayo, di ba? Bakit kayo aarestuhin? Tsaka hindi lahat po ng kaso na hindi po lahat ng kasong kriminal ay nagkakaroon ng warrant of arrest. Say for example, kayo pala ay kinasuhan ng BP22, normally hindi naman po nag-aaresto diyan. O kaya yung malicious mischief or unjust vexation lang, pero hindi naman po. Usapang Legal! O halimbawa, dismiss na pala yung kaso ninyo. O kaya acquitted pala kayo, 'di ba? Hindi po ibig sabihin na may pending case kayo, naka-record na at pending case, maaaresto na kaagad kayo. Kung meron lang pong outstanding warrant of arrest against you, saka po kayo maaaresto. Usapang Legal! Kaya nga po, maganda rin na meron kayong prior notice kung ano yung status ng kaso ninyo. So, ibig pong sabihin, forewarned na kayo. Para din kung sakasakali, makapagpiyansa muna kayo, no? Kung meron pala kayong warrant of arrest, no? Ayan. So, attorney, after prosecutor's office, ang next po ba RTC o MTC pa lang? Depende po sa kaso, no? Meron po kasing kaso na ang may jurisdiction ay ang MTC, meron po ang kaso ay diretso, no? Yung mga mas matataas na kaso, ang mas mabibigat, ay ang kaso po ay isinasampa, ang information isinasampa ng prosecutor doon po sa regional trial court. Okay, so yung question na kung may kaso tapos lumabas sa NBI, aarestuhin po ba ako pagpunta ko doon? Hindi po. Hindi po sila nag-i-implement ng warrant of arrest solely because meron kayong pending case. Attorney, nakablatter po ako sa police nung 18 years old ako sa probinsya. Kasundukan ko po sa liga ng basketball. Kung kukuha po ba ako ng police clearance para sa trabaho, makakakuha ba ako? Nandito na po ako sa Manila. Kung ito po ay police blotter lang, wala pong problema. Lalabas po lang doon, no, kung kayo po ay may mga kaso na nakarating po sa korte. Usapang Legal! Tanong lang, attorney, kasi sabi ng collection agent, kakasuhan daw ako, tapos arestuhin na daw ako, tapos sabi daw may dadating na summons. Paano po kung walang dumating na summons? Sumpi na po ang dadating sa inyo, no? Kung kakasuhan kayo. Para po, kung ito ay kasong kriminal, yes, sumpi na po. Pag almost 10 years, kasi sabi nyo kakasuhan, tapos aarestuhin, hindi criminal case yan. Pag almost 10 years na po lumipas, pwede pa ba makakuha ng NBI at police clearance? Di na po bubuksan ng kaso na matagal na, naisara, nakulong at lumaya na. May makakakuha rin pa rin po kayo ng NBI clearance. Kung wala ka, ito yung i-quote ko dahil never pa ako, sa totoo lang po, no, I'll be honest with you, never pa po ako nakakuha ng NBI clearance, no. Hindi pa po ako nakakakuha ng NBI clearance simula ng pagkabata ko. Usapang Legal! Pero bago po tayo magprograma ay nakausap ko yung kaibigan kong abogado sa NBI, no. Ang sinasabi po niya, kapag ka po ikaw ay merong
walang kaso. Ibig sabihin, wala kang pending case at wala ka ring, wala ka ring naging kaso ever, no derogatory record. No? Wala kayong kaso. No? Kapag ka meron kayong kaso na pending pa, no? Ibig sabihin, kung wala po kayong kaso, no record on file. O kung halimbawa naman po, meron kayong hit o meron kayong pending na kaso, nakalagay po doon is, anong tawag doon? Kung meron po kayong record as stated, ibig pong sabihin, nagre-reflect po doon kung ano yung tawag doon sa kaso ninyo. Like, for example, record as stated, BP22, violation ng BP22, o kaya naman murder or rape or kung anumang kasong kriminal na kinahaharap po ninyo, nakalagay po doon, nagre-reflect po doon. Pero it doesn't mean na kayo ay may kaso, na ang isang tao ay may kaso, hindi na siya makakakuha ng NBI clearance or certificate. Nagre-reflect lang doon po, nagre-reflect din po doon yung status ng kaso niya. Usapang Legal! Ngayon, kung halimbawa po ay merong hit, ibig sabihin maaring may kapangalan kayo, no? Meron pong quality control na itinatakda kung saan i-interviewin, no, itong may hit, no? I-interviewin para mabigyan siya ng pagkakataon na malinaw yung kanyang record. Either, halimbawa, kung natapos na yung kanyang kaso, na dismiss or acquitted na, so lalagay po doon no record on file, no? Ibig pong sabihin, no criminal record pala. No criminal record ang lalabas. So, yun. Usapang Legal! Kapag ka pending, as stated, nakalagay doon kung anong pangalan or nomenclature, anong tawag noong krimen na inaakusa sa kanya. Usapang! Ngayon, kung meron po kayong, meron pong nakalagay doon na may record pa kayo, tapos acquitted o dismissed na pala, kailangan po ninyong magpresenta ng dokumento na nagsasabi na dismissed na, galing ito sa korte o galing ito sa prosecutor's office para malinis na din yung record ninyo. Ayan. Usapang Legal! Attorney, nag-bail na po ako, lalabas ba yun sa NBI? Of course. Kung naka-bail ka, ibig sabihin may pending kaso ka, no? So, lalabas po yun as record as stated. Yun po ang lalabas. Okay. So, again, kapag ka-dismissed or acquitted, no criminal record, o kaya naman ay kung served, no? Tapos na yung kaso mo, nakalaya ka na, no? Si Kosa. Si Kosa, no? Nakalaya ka na, no pending case ang lalabas. Usapang Legal! Ito, attorney, kailangan ko ng topic na ito. Na-jail na kasi ako at probation ako 2 years. Pwede po ba buhayin ang case ko? Okay. Ganito po. Kung ibig pong masabihin, provisional dismissal. Kasi pag sinabi pong provisional dismissal, maari po kasi may pagkakataon with the consent of the accused, no? Ang nangyari po halimbawa, ilang napakatagal na nung kaso ninyo, hindi naman uma-attend yung testigo sa kabila. Tapos, hearing kayo ng hearing, napupospone dahil wala nga po. So, ibig pong sabihin, yung abogado ninyo, pwedeng hilingin sa judge for provisional dismissal. Ibig pong sabihin, kung ang kaso po ninyo ay hindi lalagpas ng 6 na taon, yung maximum na penalty, sa loob po kung provisional dismissed kayo, meron kayong 1 taon, yung provisional dismissal. Pag hindi binuhay sa loob or bago mag-lapse yung 1 taon, ibig pong sabihin, pag hindi po binuhay yung kasong ito, after 1 year, yun pong dismissal ng kaso ninyo ay permanent na. So, wala na kayong kaso. Kung halimbawa, lagpas po ng 6 na taon, ang posibleng sentensya ng kaso ninyo, binibigyan po ng 2 taon. Anong ibig sabihin nito? Sa loob ng 2 taon, no, matapos ang provisional dismissal, at hindi nabuhay yung kaso, after the lapse of 2 years, permanent na yung dismissal ang kaso ninyo. Ibig sabihin, wala na kayong kaso. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, maraming salamat po.
Attorney, follow-up questions po. Topic niya sa DK. Meron po sana akong tanong few years ago, meron po akong kaso, bintang lang po. Tapos nakailang hearing na po at wala naman pong sumipot na iba, kundi ako lang. Almost 5 years na nakaka-hearing. Nagtataka ako, bigla po naging People of the Philippines yung nag-file. Nagtataka ako, wala naman po akong complainant na nagpapakita. Okay, kapag ka po kasong kriminal, after the prosecutor's office, nag-resolve po si prosecutor na mayroong probable cause to file the case in court. Ang nagiging title na po ng kaso is People of the Philippines versus, say for example, Juan de la Cruz. Pasensya na kung merong Juan de la Cruz na nakikinig ngayon, example lang ito. No? So, ganun po ang nagiging kaso. Because yun pong kaso ay, kumbaga ay, sa mga criminal complaints po, usually People of the Philippines and the name of the accused, because ang offended party dito is the state o yung estado, yun pong private offended party, kasama rin po sa mga nagsasampa. Pero siya yung complaining witness. Tatago po siya na testigo. Usapang Legal! Now, ano naman po ang ibig sabihin na 5 years na kayo, wala huma-attend? Ba-coordinate po kayo sa lawyer ninyo. Baka naman po pwede, no? Provisional dismissal or invoke po ninyo ng right, karapatan po ninyo sa mabilis or speedy disposition, no? Baka na-violate, no? Tsaka baka mamaya dyan yung maximum penalty pala kung sakasakaling convicted kayo, ilang taon lang, tapos naka 5 years na kayo. Abay, dapat po ay matapos na yan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa tanong na saang lugar dapat isinasampa ang kasong kriminal. Siyempre, sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Doon po sa prosecutor's office. Pero kasi ang tanong ko po is ang lugar So dapat doon sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Thank you very much. Marami po ang sumali pero nagkamali ang sagot, no? Again, isinasampa po sa kung saan nangyari ang krimen. At congratulations sa iyo. Sa ang unang-unang nakatama na sagot. Congratulations sa iyo. Sabi niya, sagot po sa katanungan kung saan po nangyari ang krimen. Halimbawa, kung nag-snatch ka sa Parañaque, Hall of Justice, pupunta ka sa prosecutor's office. Thank you very much. Congratulations sa iyo, Joseph Abalos. Ipadala po ang inyong GCash number at syempre kung nasaan po kayo, pero taga saan ka ba? Leyte ka ba? O dyan sa Dagupan o Pangasinan. Thank you very much for watching at salamat po sa inyong lahat na nanood tonight and nanood this week. No? Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo next Monday. Same time, same station, same channel, same social media platforms. Magandang gabi po muna sa inyo, Miss Nonette Segovia. Magandang gabi din sa iyo, Mami Crisologa Espiritu, nanonood sa atin sa Parañaque and buong Espiritu and Segovia family sa Parañaque. Thank you very much. Okay. Usapang Legal! Next Monday po ulit Nakasama po natin sa kabilang side si Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi everyone and happy weekend!